So, I was born in 2004. Super Gen Z, di ba? So, hindi kami tulad ng mga latest Gen Z na totally lumaki almost using Wi-Fi everyday. Inabutan ko pa yung dependent na phone, lumang PC Facebook, at Box TV. Tanda ko pa na ginagamit namin yung tattoo broadband na nilaloadan namin ng 100 pesos para sa internet for 3 days. Scratch off card pa nga yun na nabibili sa tindahan sa bayan. Tuwing umuwi kami na probinsya, kami pa yung nagdadala ng uso nun kasi sa TV lang nila nakikita. Hindi tulad dito sa Metro Manila, walang maayos sa reception at imposibleng makabitan ng wifi doon kasi bundok. Malayo sa bayan, malayo sa lungsod. Madalas, huli na rin sila sa mga balita lalo na lagi ring walang kuryente. Hindi sila kaagad updated sa mga nangyayari sa kapamilya nila o sa buong bansa. Lalo na kung ang kanilang main source of information ay ang television o radio. Grabe na talaga ang digital divide. Kung saan yung mga walang kakayanang makabili ng devices o connection sa internet ay nahuhuli sa uso o minsan mahalagang impormasyon. Kahirapan pa pala ang hadlang upang matuto at magkaroon ng kaalaman. Ngayon, sa kanilang sari-sariling pagsisikap, meron na silang wifi. Starlink pa nga Mas madalas na nila makausap ang mga kamag-anak nila sa malalayo. Nakaka-video call na rin namin yung mga kamag-anak namin dun. Pero kahit ganun, mahirap pa rin ang karamihan. Kasi iilan lang talaga nakakaahon sa kahirapan. Minsan, hindi lang talaga teknolohiya ang sagot Kailangan lang talaga solusyonan ang kahirapan sa Pinas. Kawawa tayo. Kung baka sakali, pakinggan natin ang panawagan ng lahat para wala nang nahuli at wala nang may iwan.